the promises of Christ the Lord. Bound to Him eternally by love's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'll be as a bird and just as free. For the Spirit has control. Jesus satisfies my soul. He's the Comforter abides with me. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. There's no testing. Ito po ang ating panauhin na nagboluntaryo na tayo ay matugtugan, kaya isang napakalaking pagpapala po na makasama po namin kayo sa aming magdiriwang ng anibersaryo. Emily Espinosa. Pakitayo lang po. Ating Emily. Pakitayo lang po. Salamat po. Isa rin sa maaga sa ating mga panauhin. Siguro ay twice o thrice na siya ay nakarating sa ating gawain. Si Rogelio Jr. Madrid. Pakitayo po. Okay, so pamilyar na rin sa atin. Hindi na rin iba, no? At salamat po kay Emeteria Lancha, andyan po ba? Pakitayo lang po. Pakitaas ang naman. Ayan. Salamat po. Sila po ay bisita ng Cuento Family. Ano po? At ganoon naman din si Jovelyn Docusin. Kasama ang kanyang guwapang anak na si Isabel. Andyan ba? Ayun. Sila nanggaling pa ng Abiatigraso. Isa sa pinakamalayong bisita na pinanggalingan, no? Biglang bumalik. Amen. First time ito nakarating sa ganitong gawain sa Baptist na ay Okay lang. Isang tawag lang na yung day okay lang. Amen. At Brother Ricardo Ibana, ang kanyang may bahay, si Sister Irene, no? So actually may gawain din po sila, kaya lang ay talagang hindi tayo mahindian, no? At Those who are
armor gleaming, and colors streaming, the riding roaming gates today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. Amen. Praise the Lord. Amen. Up my cross and follow me. I heard my Master say, I gave my life to ransom thee. Surrender your all today. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever He leads, I'll go. I draw me closer to His side. I saw His will to know. And in that will I now abide. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever He leads, I'll go. Lay me through the shadows deep, or over the stormy sea. I take my cross and follow Him wherever He leadeth me. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever He leads, I'll go. Lord, my life, my all I bring to Christ who loves me so. He is my Master, Lord and King. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever He leads, I'll go. Amen. 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 At isa lamang ang paraan para ikay maligtas. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo ito. Nang sa gayon, malaman mo ang kanyang kalooban na maligtas ka. Yan ang plano niya sa buhay mo. Ang buhay ay maiksi, ang kamatayan ay tiyak. Handa ka na ba kung darating ang kamatayan? May kapayapaan ka ba sa iyong puso, Lord? Take my hand. Alam kong sa langit ako pupunta. Pero kung wala pa, hindi mo pa tiyak, wala kang kapayapaan, may takot ka sa kamatayan. May takot
nalulungkot ka sa buhay na ito, bakit hindi mo tanggapin ang inaalok niyang regalo na buhay na walang hanggan? May mawawala ba? Wala. Pero kung di mo tatanggapin, mas malaking mawawala. Yan ay ang iyong kaluluwa. Ang ayaw ng Diyos, mapahamak ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. God wants to save you. Ayaw niyang tumungo ka dito. Kaya habang buhay ka pa, bakit hindi ka magdesisyon? Lord, magdidesisyon ako. Tatanggapin kita bilang aking Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng pagtataas ng iyong kanang kamay. Pastor Manuel, panalangin niyo po ako. Nais kong tanggapin ang buhay na walang hanggan at pagsisihan ang aking mga kasalanan. Meron po ba sa ating mga bisita? Amen. Salamat po sa isang kamay. Meron pa po ba? Panalangin niyo po ako, Pastor Manuel. Amen. Salamat po. Praise God. Nakikita ka ng Panginoon. Meron pa po ba? Ang iyong nadadama. Lord, ako isang makasalanan. Salamat sa biyaya mo na may laan ka palang kaligtasan. Meron pa po ba? Maliban sa mga kamay niya. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y patuloy na manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong umaga. Minsan pa ay kinilos mo ang aming mga puso at sa aming mga kaibigan, maging sa mga nagtaas ng kamay at sa hindi naman nagtaas ng kamay. Maaari kang sumabay sa panalangin ito. Panalangin ng pagtitiwala kay Kristo. Ganito ang panalangin sa iyong kinatatayuan. Banggitin mo ng iyong mga bibig ang mga katagang ito. Panginoong Yesus, salamat po na ako ay kinahabagan mo. Bagaman makasalanan, patungong ng impyerno. Salamat sapagkat naglaan ka ng pambayad. Yan ay ang buhay ng Panginoong Yesus na napako sa krus dahil sa akin. At ngayong umaga, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. At inaanyayahan kita. At binubuksan ko ang aking puso. At tinatanggap ka bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. At salamat din sa buhay na walang hanggan. Ito'y aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sa mga mananampalataya.
ang mga mananampalataya ay inatasan, sinulatan ni Pastor Jude dito sa ating binasa sa verse number 3 na mahalagang ipaglaban mo ito. No? At mahalaga na ito ay ipagpatuloy mo. Bakit? Kasi pag hindi mo ipinaglaban, yung ibinigay na mensahe ng ating Panginoon, hindi natin maipagpapatuloy. Bakit? Mapuputol ito. Mawawala ng saysay. So at kung bakit isinulat ni Jude sa verse number 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you. So kinakailangan sulatan ng pangmuli ang mga mananampalataya. Kaya ang Biblia ay mga salita ng Diyos na magpapa... Okay. So katatapos lang po ng ating kantata sa Christmas kantata sa Pilipinas. Tama po ba, Pastor Jules? Ayan, kaya ang pastor natin talagang... Opo, mga nagagandahan, mga kapatiran, at mga bisita. Amen. Sa pangalan po ng aking pamilya, ang Magbanwa family, with my wife, Ma'am Melinda, si Faith, Nathan and Julia, at lahat po ng ating mga members sa Landmark Bible Baptist Church, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Philippines, 3,100, ano? So kami po ay malugod na bumabati ng panibagong anniversary po sa gawain po ng Panginoon dyan po sa Milan, Italy. Congratulations, Pastor Manuel, Uri and your family and all the brethren for a great job po na ipagpatuloy po ang gawain ni Lord upang ang mensahe ng Ebanghelyo ay humayo po sa marami pang mga tao. Lalo-lalo po yung mga kapwa po natin, mga Pilipino na nangangailangan po ng pag-asa sa buhay na ito. Ano ho? At nagpapasalamat din po ako sa sa inyo pong itinulong sa naganap po nating World Mission Conference dito po sa ating church last October 29 or 26. So napakalaking bagay po ang naipadala po ninyong tulong financial para po sa event po na ito. At may yung mga sumobra po na mga love gift and commitments ay ipinadala rin po natin sa 12 local missionaries dito po sa ating probinsya at sa ibang bahagi ng Central Luzon ng mga missionaries, at ganoon din po ang 42 missionaries na tinutulungan po natin sa foreign land. So meron po sa Cambodia, Indonesia, South America, meron din po sa Vietnam, Thailand, at marami po sa Middle East, maging sa Europe, meron din po tayong tinutulungan. So maraming salamat po, Church, brethren, sa inyo pong commitment. Tunay nga na napakalaking pagpapala po. So hindi na po tayo gaano magpapakatagal, at tayo po ay nais ko lamang po mag-share ng maikling challenge from the Word of God. Bubuksan po natin ang ating Bible sa Matthew 16. Yan, nihilingan ko po na tayong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang po sa Word of God. Matthew chapter 16, at napakaganda po ng inyong tema tungkol po sa contend for the faith, no? Tayo daw po ay manindigan sa ating pananampalataya. At kanina nga po ay narinig ko po si Pastor Manuel na ini-elaborate pa po ang kahalagahan ng text na yan. At dyan po iinog ang ating maikling challenge po. Matthew 16:18, kung nakita na po ninyo, ay babasahin po natin ang talatang ito. Ano po? Sa Matthew 16:18, ang sabi po ng Word of God, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church,
and the gates of hell shall not prevail against it. Ayan, so pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang magkasama-sama po kami upang mapakinggan po ang inyong mga salita. Lord, we pray that you will guide us, you will lead us, you will give us wisdom and knowledge for us not only to understand all the messages that we're going to hear, but we will apply this in our Christian home, in our ministry, and even in our personal Christian life. Panginoon, maraming salamat po sa tagumpay na ibibigay mo sapagkat ito po ay aming dalangin. In Jesus Christ's name, Amen. Ayan, maraming salamat po. No? So, at binasa nga rin po kanina, makakaupo na po tayong lahat, binasa rin po ni Pastor Manuel ang verse po tungkol sa tayo daw po ay maging masigasig. Sabi nga po rito sa verse 3 ng Jude. Jude verse 3. Ano po? Ito pong si Jude ay hindi po si Judas Iscariot. Ano po? Ito po ay kapatid po ni James. Ano? Isa po sa mga alagad ng Panginoon. Yan po yung mababasa natin sa verse 1. No? So, kaya yung Jude po ay hindi po lahat ng Jude ay masamang pangalan. Ano po? So, napakaganda po. Na ang sabi po rito, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was delivered unto the saints. Verse 4, For there are certain men crept in unawares, who were before of all ordained to this condemnation, ungodly men, who turned the grace of God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Napakalinaw po mga minamahal, yung tinatawag po natin, ano po ang tinatawag po doon? Yung caution, no? In contending for the faith. Ito po yung introduction lang po natin. Babalikan po natin yung Matthew 16. Sandali lang naman po tayo, ano? Mga alas 5, tapos na po tayo. Amen. Biro lang po, mga less than 15 minutes, sandali lang po tayo. So, nakita po natin yung caution na ang sabi po rito, For there are certain men crept in unawares. Yung pong church, mga pastor na kausap ni Jude at mga churches, pinapasok po daw ang ministry. Pinapasok daw po ang churches ng mga tao. Ano? At sino po ito mga tao ito? Mga nagkunwaring naligtas, nagkunwaring mga born again, nagpabaptize pa, no? At ano po nangyari? Sila po ay naroroon para magturo ng mga maling mensahe, doktrina, ano, maghasik ng divisyon, maghasik ng kaguluhan sa church. Salamat, hindi naman po tayo ito. Amen? Amen. Pero binibigyan po tayo ng caution. Pangalawa po, hindi lamang po tayo binibigyan ng caution, binibigyan po tayo ng challenge. No, binibigyan po tayo ng challenge. Ano po ang sabi rito? That we should earnestly contend for the faith. Tayo daw po ay maging masigasig na manindigan. Yung salita pong content ay kinuha raw po sa salitang Griego na makipagbaka. Ano? Para bang isang sundalo na patay kung patay. No? Para po bang isang army, US Navy, no? Lalo na po yung mga Hapon, kung alam niyo po yung mga Hapon, sa panahon po ng World War II, di po ba? Yung pong tinatawag na kamikaze plane, di po ba? Ito daw po mga piloto na to, ay talagang pag naubos na po yung mga bala nila, naubos na po yung kanilang mga missiles, ang kanila namang ipang lalaban ay pasasabugin po nila yung eroplano doon po sa submarine o sa
battleship ng kanila pong kalaban, lalo't mga Amerikano. At karamihan daw po sa mga Hapon, hindi naman po siguro marites ito, no? Pero nabasa ko lang po, ito daw po mga sundalo Hapon na to ay high po sa marijuana. High sila sa drugs, kaya nagagawa nila ng buong katapangan. So, hindi naman po tayo dapat ganun, ano? Pero pinapakita po dito na tayo daw po ay parang mga sundalo ng Panginoon. Na tayo ay manindigan. Amen? Amen. So nabasa natin yung challenge, nabasa po natin yung caution, pupunta po ngayon tayo sa number 3. Ito po yung ating mensahe, the called out ones in contending for the faith. The called out ones. Narinig po natin yung caution, ingat po tayo. Pangalawa, yung challenge, yung push, yung tulak, ano? Motivation sa atin, earnestly contend for the faith. At pangatlo, ito po yung ating mensahe, the called out ones in contending for the faith. Babalikan ngayon natin yung ating pong text sa Matthew 16:18. Bakit daw po tayo dapat tayo yung mga called out ones, tayo po yung church ni Lord, tayo po yung mga taong nasa kadiliman, unsaved, patungo sa impyerno, pero tayo po ay nanampalataya kay Kristo, tayo ay naligtas, at ngayon nagpabaptize, tayo ngayon ay kasama sa body of Christ, tayo po ay naging kaanib ng church ng Panginoon. Ito pong ating Baptist Church, Bible Baptist Church, Landmark Bible Baptist Church. Ano po ang sabi ng Panginoon? And I say also unto thee, verse 18, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. Ayan, ano? So sabi po ni Lord kay Peter, Peter, ikaw ay Petros. No? Yan po ang sabi ni Lord kay Peter. Thou art Peter. Ano? Kaya nagkamali po ang mga ibang mga simbahan dyan, lalo na po ang Catholic Church, na si Peter daw po ay nakarating sa Rome. Hindi po. Ang nakarating sa Rome si Paul. Kaya hindi siya pwedeng maging first pope, at wala naman po talagang tinuro ang Biblia na pope, kundi apostles. At ito po yung 12. Ang isang nadagdag nga ay si Matthias, at isa pang nadagdag ay si Apostol Pablo. Ano? Na ang sabi po rito, Peter, hindi ikaw ang magiging pundasyon. Kasi Petros ka lang, Peter ka lang. Yung salita pa lang Petros, ang ibig sabihin po nito ay maliit na bato, small pebble, stone, pangbala ng tirador. Ayan, ano ho? So, pebble. Pero sabi ni Lord, but upon this rock, itinuro po ngayon ni Lord ang kanyang daliri sa sarili niya. Upon this rock, I will build my church. Ayan, ano ho? Pag sinabi pong upon this rock, yung salita daw pong rock ay kinuha sa salitang Greek na Petra. Ang ibig sabihin po ng Petra ay huge rock, malaking bato. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang ating foundation ng ating pong ministry, ng ating church, ng ating buhay, ng ating relasyon sa ating mga asawa, at relasyon sa ating mga anak, sa ating pamilya. Siya po yung Petra, siya po yung pundasyon. Kaya sabi po rito, the gates of hell shall not prevail against the church. Okay? So, paano po hindi makapananaig ang kalaban? Pag sinabi pong impyerno, ito po yung kampo ni Satanas. Ito po yung kamunduhan. Ito po yung kahinaan ng ating laman. Paano po siya hindi makapananaig? Ano, mga minamahal? So, kinakailangan, number 1, tayo po ay magpatuloy na manindigan sa Panginoon. Number 1, saan po tayo maninindigan? Number 1, sa ating pong paninindigan po natin sa mga doktrina na ating pong natanggap at patuloy pong naririnig sa pangangaral ni Pastor Manuel. Ano, napakahalaga po ng salita ng Diyos na panindigan natin yung mga doktrina. Ang dami po nating doktrina na talagang papatakag ng ating pananampalataya. Doctrine of God.
Natutunan natin na ang Diyos pala Espiritu. Kaya yung mga churches po natin, wala pong mga image, wala pong rebulto. No? Na kapag may sunog, yung rebulto pa ang binubuhan sa balikat at ating buhatin si Mama Mary, baka masunog. Naku po. Hindi po siya ina na laging saklolo. Siya po ay ina na sinaklolohan. Ano? So ayaw ni Lord ng rebulto kasi we believe in the doctrine of God. Doctrine of Jesus Christ. Yan pong tinatawag na Pasko. Di po ba? Alam nating mga Baptist, mga Bible believers na ang Pasko, December 25, ay hindi po birthday ni Jesus Christ. Hindi po siya ang original date. Siya ay official date. Amen? Kasi yan po palang December 25 ay kinuha sa piyesta ng pagano. No? Sila po'y sumasamba sa Sun God. Alam niyo po yung Sun God? Diyos ng araw. Si Saturnino. Siya po ang Diyos ng araw. December 25, ikinabit po nila sa Christian belief na ito daw po yung birth ni Jesus Christ. Kaya doon pa lang po sa doctrine of Jesus Christ, alam natin na ang December 25 pala ay official date lang, no? Hindi original date. Bakit po? Kasi pag binasa natin ang Bible, malalaman ni Herodes kung kailang ipapanganak ang bata, ang baby, Jesus, mapapatay po niya yung baby. Tandaan po natin, si Lord ay nasa katawang tao. Kaya hindi po nilihim po yung date. Ang ibinroadcast po ni Micah sa chapter 5 verse 2 ay yung pong lugar, Bethlehem. Ayan, ano? At ano po, pumunta po yung mga wise men. Ano, yung mga wise men po ay hindi po tatlo, no? Higit pa sila sa tatlo. Pero yung kanilang regalo ay tatlong klase. No? So, yan po mga doctrine na yan, natutunan po natin sa Bible. Kaya hindi po masama ang maghanda, hindi masama magdekorasyon, pero kung ito po ay ginagawa natin dahil sa tradisyon, mali po. No? Kinakailangan gawin natin Kristiyanong paraan ang ating pong pagsa-celebrate ng holiday. Amen? Na kahit ang ating ulam, handa ay sopas, sandwich, yung hotdog natin ay tatatlo lang, at tigisa lang ang marshmallow na inihaw, dapat masaya po tayo. Ang dami pong mga tao daw po ang nadidepress pag Pasko, no? Kasi nga ang batayan nila ng Pasko ay bagong sapatos, bagong medyas, bagong gadget, bagong bili dito, bili ron, ano? So ano pa po? Sobrang handa, sobrang pasyal, naku po. No? Naapektuhan na po yung ating mga giving, no? Yung ating tithes and offering, yung ating mission, naku nawala na. Ano? At pagdating po ng January, nagkakamot ng ulo, naku po, sabay-sabay ang utang ko sa credit card, sabay-sabay pa naman ang due date. Yeah. Kaya yun po. At alam niyo po ba, ang isa sa pinakamatindi po na sobrang paghahanda ngayon, ito pong panahon na ito ay panahon ng kainan, panahon ng kaaliwan, panahon ng lasingan. Wow. Na alam naman natin na ang alak sinisira ang ating internal organs. No, bakit ko po naalaman yan? Kasi no, hindi pa po ako saved, yung tatay ko po, napagmasdan ko po, kung uminom po ng serbesa, no? 12 bote sa isang gabi. Wala pa po siyang kasama noon. Pag nag-iisa pa lang po yan, 2 pakete na Philip Morris sa isang linggo. E pagka may okasyon pa, naku po, 3 boteng Johnny Walker. Wala, tumba si Johnny Walker. Grabe po. Grabe. Kaya ang tatay ko po ay maagang namatay. 63 years old sa cancer sa baga. No, lung cancer, emphysema. Hikang walang hanggan. Yan po ang inabot ng tatay ko. Pero salamat, siya po ay nabahagi na namin ng gospel, tumanggap naman siya sa Panginoon. Amen. Kaya salamat po kay Lord. Kaya yung mga doktrina po natin, panindigan po natin.
Hindi lamang po yung ating doktrina, mga minamahal, yung mga truth of the gospel, panindigan din po natin, hindi lamang ang mga doctrines, panindigan po natin ang ating Christian life and practices. Panindigan po natin ang salita ng Diyos, ipabuhay po natin. Sabi po ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against the church kapag ang mga anak ng Diyos, iniingatan ng doktrina, iniingatan natin yung ating buhay. Yung ating pagsasama bilang mag-asawa, dapat habang tumatagal po ang ating pagsasama sa ating misis, sa ating mister, lalong nagiging matamis. Amen? Amen. Parang halo-halo po. Kasi marami po mga mister ngayon, parang nanlalamig. Mga misis, ganun din po. Wag po ganun. Sapagat tayo po ay husband and wife, tayo po ay pinagtagpo ni Lord para maging huwaran sa ating patotoo bilang mag-asawa. Ganon din po tayo mga magulang. Tayo po'y mag-ingat ng ating patotoo sapagat yung ating mga anak nakatingin po sa atin. Sabi nga ng Bibles, Proverbs 22 verse 6, train up a child on the way he should go, and when he gets old, he will not depart from it. Mahalaga pala na tinuturuan po natin yung ating mga anak ng pananalangin, pagbabasa ng Bible. Ang malungkot po, maraming bata po ngayon, alam kalikutin ang gadget. Ang gagaling, mga pagpipindot-pindot pa ganyan. Pero pahanap mo yung sekaraya, hindi makita. Hindi maalam basahin. Kaya mahalaga pala. Pagka pinanood ng Korean telenovela, kilala lahat yung mga artista na yan. Pero pag sinabi mo, kilala mo ba si Sakarayas? Naku po, hindi kilala. Kaya napakahalaga pala na tayo mga parents ay panindigan po natin ang ating pong practical Christian life, ang ating Christian testimony. Hindi lamang po ang ating Christian doctrine. At pati po ang mga young people ay maging mabuting mga anak sa kanilang mga magulang. Amen, mga anak? Pag pinaguhugas po kayo ng pinggan, magdadabog, ha? Babasagin lang. Pag inutusan kayo maglinis, mag-aral, matulog na maaga, kumain ng gulay, maging masunurin. Kaya alam nyo, ang ating pong church ay pro-family. Because we believe a strong church is composed of strong family. Mga pamilyang matatag sa kanilang testimony. Pangatlo po, hindi lamang yung mga doktrina, yung ating testimony bilang mga Christians, bilang mga Baptist, bilang mga Bible believer, ay ating pong itulong ang Ebanghelyo ng Panginoon. Preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Preserving the doctrine, preserving the doctrine, practice what we teach, practice what we learn from the Bible, and number 3, preach the gospel to every creature. Sabi po sa Mark 16:15, ating pong ipangaral. Akala natin po, kasi minsan, si Pastor Manuel lang, iilang members lang, ang dapat magbigay ng tracts, dapat lahat po tayo. Paglabas po natin sa worship hall, sa building na yan, may dala po tayong tracts. Kung wala man po tayong tracts, mag-share tayo, mag-invite tayo, sapagat maraming tao ang wala pong pag-asa. Saan po sila humahawak? They hold on their strength. Di ba? Ang mga tao, ang kanilang pinananganan, yung kanilang lakas. Ang kanilang pinananganan, yung kanilang galing. Ang kanilang pinananganan, yung kanilang pera. Ang kanilang pinananganan, yung kanilang karir. Kaya pag ito po ay nawala na sa kanila, kalusugan nila, kayamanan nila, katanyagan nila, gupo na po sila. Bagsak na po. Pero salamat, mga minamahal, tayo po ay di po ba? Tayo po ay mayroong Kristo, mayroong salita ng Diyos, mayroong church ni Lord na nagpapalakas po sa atin. Kaya nakakatuwa po. Kagaya po niyan, si Daniel at si Catherine naghiwalay na.
Ang dami pong young people ngayon na lungkot. Sabi ko sa mga young people, kaming mga adults, wala sa amin yan. Nasanay na kami kay Sharon at Gabi. So, yan po ang mga tao, no? Ang daming ina-idolize, ang daming talagang masyadong fanatics. Pero mga kapatid, tayo po ay isulong po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Huwag po tayong mapagod, mag-share ng gospel, mag-pray na maraming masave. Alam nyo, maraming salamat po sa inyong prayers. Ang ating pong attendance, wala pa po ang ating membership sa ating kantata. Ang ating pong bisita ay 57 adults and young people. Hindi pa po kasama ang mga bata. Halos umabot po yata tayo ng 70, 80 something na mga bisita. Nakakatuwa po. At marami po ang nagtaas na kamay na gusto nilang maligtas, gusto nilang tanggapin at panampalatayanan si Jesus Christ sa kanila pong mga puso. Mga minamahal, yan po'y bunga ng inyo pong panalangin sa gawain po natin dito sa Pilipinas. Kaya mga minamahal, sa inyo pong dumating na anniversary, bukod sa mahalaga ang araw na yan, ngayon, ang pinakamahalaga pong araw ay bukas, ang pagharap po ninyo sa panibagong taon ng inyo pong pananampalataya. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo na maglingkod kay Lord. Back-upan niyo po si Pastor Manuel, ang kanyang pamilya, ang ating mga leaders po dyan, mga key women, ang gawain, sapagkat alam ninyo mga minamahal, ang ating Diyos ay hindi po liko na tayo ay kanyang pagpalain. Hindi lamang po sa mga bagay na material, kundi lahat ng desire ng ating puso ay kayang ibigay ng Panginoon. At kapag pinaglingkuran po natin ang Panginoon, wala pong talo, wala pong lugi. Bawat oras, salapi, lakas na ginamit po natin ay hanggang langit ay naka-record po sa record book ni Lord ng Milan, Italy, Brethren, Landmark, BBC, Milan, Italy Vision ay meron pong bahagi kayo sa kaharian ng kalangitan. Kaya mga minamahal, purihin po ang Panginoon, ang inyo pong lingkod, ang aking pamilya, ang ating pong mga brethren po rito, ay masyado po kaming blessed at challenged sa inyo pong paglilingkod sa gawain ni Lord. At ako po'y humihingi ng paumanhin kay Pastor Manuel. Sinabi ko na babati ang church, nalimutan po namin sa dami po ng mga ginawa. Pero I am just representing our brethren to greet all of you. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay pumigit. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po. Siya ay professional talaga sa music. Totoo po. Ano, okay na lang ako. Yan ang video. Dito kayo magdaan. May plastic pa, kailangan ng gunting. Pwede ka. Baka matusok si Ma'am Lani. Matito. Bigyan mo kayo regalo pa. Ayaw mo sa yan! Ang ganda ka rin po. Ala! Oh, ang ganda. Parang and the winner's me. Palakpakan po natin si Ma'am Lani. Lagyan with the salt. Yeah! Palakpakan po natin si Ma'am Lani. Salamat po, Ma'am Lani. Salamat sa inyo. Sana naman po isa. Talaga namang mga bata pa. Oy, may masarap pa tayong cake. Salamat po muli sa inyong lahat. God bless you. Yung importante na
ha? Sa pati sabi niya, huwag kayong mahihiyang pumunta sa konsulat dahil niya. Huli. Biro lang ha. Galit. Hoy. Saluti boy duwe. Ciao, Jacob. Participation. Tsaka yung kanilang yun ang participation. Kumify na Huli. 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 Libre sa Jumodi. Ay, walang mahuhuli doon. may memory Tapos na. Tapos ako doon. Dahil subo. Huli. Hindi pala mahuhuli. Tapos na. Ay, ganun ba? Kaya nakain, madayaya. Hindi na ba nakikita? Ay, ayun, no? Huli, si Huli. Huli. Sila nila kain ng banana.